Welcome back to EDF channel mga kapaps. Sa video na ito ay mag-ayos ako ng Honda Wave dahil dinala to sa may-ari sa akin dahil sabi niya hindi na raw maintindihan niya ang ingay ng kaniyang cylinder block. Ito po ay malaking problema, malaking gastos. So ito po yung damage ng mga kapaps. Ayan, napudpud na tong gilid ng kaniyang piston. So itong langis niya ay parang putik na. Yan, parang putik, napakarumi. Dahil po ito sa kulang ng maintenance. So hindi siya nag-change oil. So, kaya dapat tayo mag-change oil mga kapaps para maiwasan natin ang mga ganitong problema. Yan po mga kapaps. So kita niyo na yung damage. Yan. So damage na yan. Malalim. Napakalalim pa yung damage niya, hindi na to pwede. At manipis na rin tong liner nito. So hindi na pwedeng i-rebore to. Ayan, malalim na yan. Okay, so iwan natin yung ilaw para malaman natin. Ayan, kabi na ang pagka, ayan mga paps. So sa mga magtanong dyan paps, bakit nangyari yan? Ano ba ang dahilan? Ang sagot ko dyan ay dahil yan sa kulang sa maintenance yung motor natin. Pangalawa, kapag may narinig tayong umingay sa ating makina ay dapat ipacheck natin agad para hindi lumala yung problema. Pangatlo, ang pag-maintain sa oil. Dapat tayo mag-change oil mga paps. Hindi natin kakalimutan yan kasi importante yan sa ating makina. Pang-apat, kapag may nakita tayong basa sa makina natin ay dapat ipaayos natin agad yan para hindi mabawasan yung oil. So ito kitang-kita natin yung piston na nagkaroon ng tama sa balbula. Maluwag na tong piston na to kaya hindi na stable ang paglaro. Kaya tumama yung balbula. Ayan mga paps. So kapag ganyan na ay posibleng loss compression na yan kasi damage na yung balbula. Kita natin medyo nakaangat na siya. Yan, damage na yan. So baklasin ko lang tumaya itong balbula na to para palitan ng bago. So yun mga paps, kapag may marinig kayo na umiingay sa makina ay dapat ipacheck ninyo agad sa mga expert. Huwag niyong hayaan para hindi lumaki yung damage. Gaya nito mga kapaps. So wala na, palitan na to, pati yung cylinder block ay palitan na rin, at saka yung exhaust valve. Yan. So itong motor na to ay hinayaan lang kasi kahit umiingay, yun, hinayaan lang. So malaki lang yung damage. Yan, so napudpud yung kanyang piston kasi lumuluwag yung piston, nag-overheat. Pag mag-overheat yan ay magkaroon talaga ng damage yung cylinder block at saka yung piston, pati pa yung connecting rod. Ito palitan na yung connecting rod bearing. Yan, kailangan nang tanggalin tong connecting rod bearing sa ilalim mga paps. Yan, malaki na po yung clearance. Ito siguro pati connecting rod ay palitan din kasi kadalasan ay set po yan mga paps. Dala bearing na yan. Ayan. So yung clearance nya. Ayan. So napakadumi po ng langis, no? Parang putik na nga. Ayan. So itong balbula ay palitan na to. So bali ito na lang dalawa ang papalitan. Ayan. Palitan niya ng bago. So yun. Okay, last rebore na po ito mga paps. Wala na itong clearance. So at ito yung tamin ay yung cams dito ay tanggalin ko pa to, baka kailangan na rin itong palitan yung cams. Check ko lang. So, sana naman hindi. Sana okay pa yung cams niya para hindi malaking gastos sa may-ari.
ito yung mga paps, ito naubusan to. Yan, yung langis niya ay napakaitim na, no? So, malaking damage ng motor na to, kawawa naman. At pati itong takip ng kanyang dito, takip ng kanyang valve tappet, ito palitan na rin to. Yan, wala na, kawawa naman. So ang gagawin ko dito mamaya ay kakalasin ko tong buong makina para makuha yung connecting rod at saka yung bearing para mapalitan ng bago. So yun lang mga paps, hanggang dito lang muna ako. Maraming salamat po.